Sa video po na ito ay mag-i-install po kami ng mini ATS panel. Dito po papasok sa panel po na ito ang magiging supply papunta po sa TLCP panel or tinatawag na traffic light control panel. At sa in-excavation naman po na ito, dito po dadaan yung cable papunta po dito sa TLCP panel. At dito po yan manggagaling sa ATS panel. So ang magbibigay naman po ng supply dito sa panel po na ito papunta po sa TLCP panel ay dalawang generator po. So ito po yung Gen 1 na gagamitin namin dyan, papasok dyan sa ATS, at ito naman po yung Gen 2. Yan po ang magbibigay ng supply papunta po sa mga ilaw ng traffic light. Kung gusto nyo pong malaman, panoorin lang po ninyo sa video po na ito hanggang sa matapos at isi-share po namin sa inyo kung paano namin in-install ang panel po na ito. Sa day 1 po, ang ginawa ko po dito ay inilagay ko po itong mga lock washer dito po sa ibabaw ng steel plates upang ma-estimate po yung distansya ng butas para po sa papasok ng mga cable. Kasi 7 butas po ang ilalagay ko po dyan. Mayroon po kasi tayong earthing groundings, pira po yung power supply. Kaya 7 po yung butas na ilalagay ko po dyan. Dalawang power supply galing po sa generator at dalawa din po yung magiging earthing groundings nun, at mayroon pa po tayong ilalagay na para sa grounding rod. Kaya kailangan po mayroon po tayong distansya sa butas po dito sa ating steel plate. So pag na-fix na po dito yung ating marking, yan, kapag naayos na po yung marking, saka po namin yan binubutasan para hindi po tayo magkamali. So ayan na po yung ating bubutasin. Yan po yung mga tinuturo kong yan. Yan po yung minarking ko. So naayos naman po yung pagkakadistansya na. 3D na po itong butasan gamit po ang electric drill. At start na po ako sa pagbutas nitong steel plates ng ATS. Ito po yung una ko pong binubutas. Medyo dahan-dahan lang po yung aking pagbubutas dyan dahil iniingatan ko lang po na wag maputol yung drill bit na nakalagay po doon sa hulso. Kasi once na sumabit po yun doon sa ating steel plates na binubutas, yung ngipin ng hulso, is may tendency po na maputol po yung drill bit na ating ginagamit kasi maliit lang po yun. Kaya ingat lang po para tuloy-tuloy po yung ating trabaho. So mayroon na po ako ditong nabutas na 6 at last na po itong aking binubutas kasi 7 lang naman po yung ating bubutasin na para po dito sa ATS na siyang dadaanan na po ng power supply, earthing groundings at papunta rin po doon sa grounding rod na aming ilalagay. Ayan, ready na po yung mga butas nitong steel plates ng ATS. So tatanggalin ko lang po itong mga bolt nut nitong steel plates kasi sinubukan ko siyang i-fix dito kanina para makita ko kung okay nga ba yung pagkakadistansya ng mga butas para sa mga papasok po na cable. At sa part po na ito ay maglalagay na po ako ng gland dito po sa cable na nanggaling mismo sa generator 1 papasok po sa ATS. At ang size naman po ng cable na aming ginamit dito 16mm 4 core. Dahil 3 phase po ang ating supply kaya 4 core po yung aming ginamit, isang neutral at 3 phase. At sa paglalagay naman po ng gland, ganito po ang inyong gagawin. Tatanggalin nyo po yung first insulation para maipasok nyo po yung gland doon sa cable kasi medyo masikip po yung gland doon sa cable kapag hindi nyo po tinanggal yung first insulation. At kapag natanggal nyo na po itong first insulation, itong kulay black na cable, ang lalabas na po dyan ay itong kulay white na insulation. Ito po yung plastic insulation na nakapulupot po dito sa cable. So tinatanggal din po ito pero kailangan ilagay nyo na po muna yung gland para sa pagpasok po ninyo ng gland hindi po magasgasan yung mismong cable. Kaya ang ginagawa ko po dito, pinapasok ko na muna po yung gland bago ko po itinatanggal itong kulay white na insulation na ito, itong plastic insulation. Matapos ko nga po na maipasok itong gland dito sa cable, tsaka ko naman po tinanggal yung kulay white na plastic insulation. At wag po natin kakalimutang higpitan po itong lock nut nya dahil ito po ang mag-hold dito sa cable para hindi po mahulog kapag ilinagay na po natin doon sa steel plates.
At ito na po yung unang cable na nailagay ko po dito sa steel plates. Sa pagpasok naman po ng cable doon sa butas ng steel plates, dahan-dahan lang din po para hindi po magasgasan yung cable. At wag po din natin kakalimutan na higpitan po yung kanyang lock nut para hindi po mahulog yung cable doon sa kanyang steel plates. At ito naman pong iniipit ko po na ito ay ito po yung paglalagyan ko ng earthing groundings. Ang size naman ng cable po na ilalagay ko dito ay 4mm. Direct po ito, papunta po ito sa earthing grounding bar. Ang unang cable po na ito na naipasok ko ay ito po yung nanggaling sa generator 1. So susunod na po natin yung iba pang cable, which is yung generator 2 at yung kanya mga earthing groundings. At ang sunod ko naman po na ipinasok po dito sa butas ng steel plates ay ito po yung cable na earthing groundings na nanggaling mismo po doon sa generator 1. Ito po yung para sa cable ng generator 1. So ito po yung isinunod kong ipinasok dito sa steel plates para hindi po magkapalit-palit yung earthing groundings, katulad ng earthing groundings na para sa generator 2 at yung earthing groundings na para sa papunta po sa grounding rod. So ito po yung isinunod ko para malinaw at maayos po nating nasusunod-sunod yung mga earthing groundings nya. At kapag nasaayos na po natin itong cable, higpitan po natin yung kanyang lock nut para hindi po malaglag doon sa kanyang steel plates. So ang ginamit ko nga po pala dito na gland ay pure stainless dahil ito po yung inaprobahan ng aming inspector. So ito na po ngayon yung dalawang cable na aming ipinasok dito. Parehas po yan ang galing sa generator 1, yung power line niya at yung kanyang earthing groundings. At ito naman pong pangatlong cable na ito na lalagyan ko po ng gland, ito po yung nanggaling sa generator 2. Ito po yung kanyang power line. Okay, update ko na lang po kayong muli pagka naipasok ko na po ang lahat ng cable dito sa loob po ng panel ng ATS. At ang i-share ko naman po doon sa inyo ay about po sa termination ng connection po ng mga cable. Naipasok ko na po ang dalawang power line na nanggaling po sa generator 1 at generator 2. Ito pong ibinebend ko po na cable na ito ay galing po ito sa generator 1. Dito po yan sa left side na breaker ite-terminate. Ang color coding naman po naka-indicate dito sa ilalim, hindi po tayo mawawala sa termination po niyan. At ito naman pong para sa generator 2 ay same lang po sila ng color coding, kaya sa termination po ay napakadali po nito. Yan, at start na po ako sa termination. Dito ko muna ilalagay yung aking camera sa ilalim para nakikita nyo po yung aking ginagawa. Ang una ko pong itini-terminate ay cable po na nanggaling sa generator 2. So sinusukatan ko po yan para sa pagputol po ng cable ay sakto lang po siya doon sa breaker na ating paglalagyan. Tatlo po ang supply na aming ginagamit dito, kaya mayroon po tayong red, yellow, blue, and black. Yung black naman po ay neutral po yan. At ito pong nasa left side po na ito ay para sa generator 1 naman po ito. Nang inuuna ko lang po ay generator 2. So ito pong nasa right side. Sa pagsusukat po ng lugs, kailangan nakapasok po dun sa mismong terminal ng breaker para sa pagputol po ninyo ay saktong sakto lang po dun sa inyong paglalagyan or sa pagtiterminatan nyo. Dalawa po kami dito ng aking kasama dahil sa pag-crimp kailangan may taga-crimp at habang hawak ko po yung cable at nakahawak din naman yung isang kamay ko doon sa lugs para hindi po siya mahulog. At sa part po na ito ay kinikrimp na ng aking kasamahan yung tiniterminate kong cable, yung cable na nanggaling po sa generator 2. At update ko lang po sa inyo mamaya kapag na-terminate ko na ang lahat ng cable dito po sa bawat breaker po na ating paglalagyan. At kapag na-crimp na po natin yung cable, lagyan po natin ng shrinkable tube at i-heat po natin gamit po itong gas cylinder katulad po nitong ginagawa ko. At take note, ang ilalagay po natin na shrinkable tube dyan ay kasing kulay din po ng cable nating itine-terminate. Dahil hindi po pwede po yung kulay red na cable ay lalagyan po natin ng kulay yellow na shrinkable tube. Hindi po tama yun. Okay, at update ko na lang po kayong muli mamaya pagka na-terminate ko na po ang lahat ng cable.
Lang po saglit sa inyo itong tiniterminate ko na cable na kulay red. So, nalagyan ko na rin po yan ng insulation na kulay red at nakakrimp na rin po yung kanyang lugs. Ngunit kung mapapansin po ninyo, mayroon po akong naunang iterminate na kulay black na cable. Syempre matik po isipin natin is baka nakasama po yung terminal nung kulay black doon sa pagdeterminate ng phase ng power line. So hindi po yan kasama dyan, nakasama lang po dyan sa breaker na yan, pero nakaseparate po yan sa loob. Pagka binuksan po natin yung breaker, makikita po natin na nakaseparate po yung neutral. Hindi pwedeng kasama po yan sa phase kasi magkakaproblema po yung ating breaker, sasabog po yan. Yan, at nilalagyan ko na rin po itong kulay yellow ng shrinkable tube at hinihit ko nga gamit po itong gas cylinder. At napakadali lang po nitong i-terminate. Sundan lang po ninyo yung color coding dun sa ilalim ng breaker at tsak makukuha nyo na po ito. Mayroon na pong nauna dyan na naka-terminate, yung maliliit po na cable. Yan po yung papunta po sa indicator lights natin. Red, yellow, blue din po yung ating indicator lights, kaya nilagyan po natin ng cable na connection po dyan sa red, yellow, blue para pagka switch on po natin yung breaker, alam po natin kung anong cable ang merong power supply at anong kulay ng cable na wala pong power supply. Kasi kapag wala pong power supply, halimbawa po yung kulay yellow, hindi po iilaw yung indicator lights nya. Yan po yung kahalagahan ng indicator lights, kaya po tayo naglalagay. And lastly, ang tiniterminate ko na po dito sa breaker 2 ay itong kulay blue na cable. Ito po yung nanggaling sa generator 2. So ito na po yung complete termination yan, black, red, yellow, and blue. So ang panghigpit ko naman po dito na ginagamit ay Allen key, yung po yung special tools na panghigpit po natin dito. Okay, pakita ko lang po saglit sa inyo itong una kong na-terminate na cable. Ito po yung nanggaling sa generator 2 at dito po nga po yan napunta sa breaker 2. Yan, kumpleto na po yung termination natin dyan. At ang susunod ko na pong iti-terminate ay itong cable po na nanggaling sa generator 1. Dito po yan sa left side na breaker. At ang termination naman po na gagawin po natin doon ay same lang po nung termination na ginawa ko po doon sa nanggaling po na cable sa generator 2. Ang complete termination ng cable na nanggaling po sa generator 1. Ito pong una kong breaker na pinakikita po sa inyo. At ito pong pangalawa ay galing naman po ito sa generator 2. At ang susunod ko na pong gagawin ay ito pong pag-terminate nitong earthing groundings. Direct man na po ito dito sa busbar ng earthing groundings. Napakasimple lang naman po ito.
Finally, natapos ko na pong i-terminate ang tatlong earthing groundings na nanggaling sa generator 1, generator 2 at papunta po sa grounding rod. At ito po yung cable na nanggaling po sa generator 2 at ito po yung kanyang earthing groundings. At ito naman po yung nanggaling sa generator 1 at yan po yung kanyang earthing groundings. Ang last ko na pong iti-terminate ay yung power line na papunta po sa TLCP, which is ito po yung cable na yan. Yan po yung papunta sa TLCP. Okay, update ko na lang po kayo kapag na-terminate ko na po ang lahat ng cable dito po sa loob. Finally, natapos ko na pong tinerminate ang tatlong power line na nanggaling po sa generator 1 at generator 2. At yung isang out po na power line ay papunta po yan sa TLCP panel. At ito po yung loob ng ATS panel. Yan po yung kanyang busbar. At ang lastly ko nga po na tinerminate na power line ay papunta po sa TLCP. Ito po yung nasa taas po ng busbar po na ito. At ang kulang ko na lang po dito ay yung kanyang earthing groundings na papunta nga po sa TLCP panel. At nalagyan ko na rin po ito ng temporary name tag. Yan po yung Gen 1, Gen 2 at TLCP. At update ko na lang pong muli kayo kapag ang itiniterminate ko na ay yung mismong connection doon sa loob ng generator 1 at generator 2. Ito po yung kanyang power line na pumasok po dito sa dalawang breaker na ito. Okay, at proceed na po ako dun sa connection na gagawin ko po dun sa generator 1 at generator 2. Yan, at start na po ako sa connection dito sa power line na nanggaling po dito sa generator. Ito po yung out natin na power line papunta sa ATS panel. At ang connection naman ito ay dito po sa ilalim ng breaker po na ito. At sa connection naman po nito ay hindi po tayo mawawala dahil color coding po ito. Ang neutral po nito ay nakaseparate nandito po sa tagiliran po ng breaker po na ito. Yan pong sinusukat-sukat ko na cable, yan po yung ating magiging out papunta po sa ATS panel. At ang size po ng I-lugs na gamit ko po dito ay 16 by 10. 10 po yung butas, 16 yung paglalagyan ng cable. At ang busbar po ng paglalagyan po natin ng neutral ay dito po sa tagiliran po na ito. Katulad po nung sinabi ko kanina, nasa tagiliran lang po yan. At medyo konting linis-linis lang dito sa breaker na ito dahil medyo matagal nang na standby siguro itong generator na ito. Syempre sa katagalan papasukin ng alikabok at buhangin. So ito po yung harap ng generator. Yan po yung ating pagkukunikan ng out na power supply papunta po sa ATS panel. Yan po yung ilalim ng kanyang breaker. Diyan po natin i-connect yung kulay red. Diyan sa red din po na power line na nanggaling po sa mismo dito sa generator. Isasama lang po natin diyan sa mga connection ng cable na nandito po sa breaker.
Ngunit syempre, hindi po kasama itong ating neutral sa terminate natin dyan sa loob ng breaker. Nandito po sa labas ang kanyang termination. Dito po sa maliit na busbar po na yan ng neutral. After ko nga ma-ready itong neutral, nalagyan ko na ng lugs. At ang isusunod ko naman na lalagyan ng lugs ay itong phase, itong red, yellow, blue. Yan, i-crimp ko lang yung lugs na yan dyan at lalagyan ko na rin ng shrinkable tube para ma-terminate po dito sa ilalim ng breaker nito na nanggaling sa generator. Yan po yung ating out papunta sa ATS panel. Yan po yung ating supply na magbibigay ng power dun sa TLCP panel. Yan, at update ko na lang po kayo kapag naikunik ko na po ang lahat ng cable dito sa breaker na nasa generator. Ito ay kinuklose ko na po itong cover ng generator dahil natapos ko na nga po ma-connect ang lahat ng cable dito po sa breaker na nasa generator. Yun po yung ating magiging out mula dito sa generator, ang siyang magbibigay po ng supply papunta po sa ETS, then ETS papunta naman po yung supply sa TLCP panel. So pinaipakita ko naman po sa video kung paano ko po i-connect yung cable dito po sa breaker na nasa generator. So I hope na nasundan nyo po itong aking binabahagi sa inyong video, and sana po ay makatulong po sa inyo. And syempre, bago po natin tuloy matapos ang video po na ito, wag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog, and pag-hit po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload. And syempre, abangan nyo po yung susunod ko na video na i-upload, yung pag-connect ko po ng power supply doon sa loob po ng TLCP panel, or yung tinatawag po namin na traffic light control panel. So yun naman po ang i-upload ko na video, kaya abangan nyo po yun. At syempre, kung kayo po ay nakapalo sa aking FB Reels, sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel, I'm sure na pag in-upload ko po ang video na yon, matik na magno-notify po yun sa inyo. Kaya wag po natin kakalimutan mag-subscribe, or wag po natin kakalimutan na i-hit yung notification bell para sakali man po na-upload ko yung video na yon ay ma-update po kayo at manonotify po kayo. Right? Maraming salamat and God bless po sa lahat.